Hello mga ka-trade, welcome po sa ating Forex Weekly Outlook. Tara, pag-usapan na natin kung ano yung magiging takbo ng market this coming week. Kaya kung ready ka na, let's go! So ito guys, check natin ulit kung ano yung mga news na paparating this week. So dito sa economic calendar, dito sa may FX book, Monday. So ito guys, para mas mabilis nyo na makita itong mga naka-red na to or itong mga medium na to na news, meron po dito filter, click nyo lang po yan, itong filter na yan, tapos i-uncheck mo lang po yung low, and then pwede nyo pong iset yung notification 30 minutes before or 1 hour before, magno-notify siya dito sa may browser mo para ma-remind ka na ito yung parating na news. So Monday dito sa Asian session during 9:30 AM, ito sa may Chinese yen. And then New York session Monday 10 PM, ito dalawa. Ayan, and then itong abangan natin guys. Last week in-expect ko sana dun sa may non-farm payroll na high impact news is magda-drop si gold dun sa 4,600 na level, pero hindi nangyari. Kumbaga nagkaroon lang siya ng sideways na movement. Pero this Tuesday, abangan natin kasi meron ditong ito, CPI. So possible na magbigay ito ng malaking movement sa market. Okay? So Tuesday, during Asian session, ito sa JBP 7, grabe may butal pa 701. Ayan. And then 8:30 Australian dollar. Pagdating ng London session, wala masyado. Ito sa may London, euro 5 PM, and sa New York session ito guys. Ito na yung CPI. Ito yung Consumer Prime Index. Ewan ko lang kung tama ako . So, possible by Tuesday, may malaking impact sa market against US dollar, lalong-lalo na si gold, BTC, ayan. So, 8:30 ng gabi yan. And then, Wednesday, during London, sa London, 5 PM sa euro, ito, euro currency. And then, New York session, high impact news nito guys, itong PPI. So, double check din natin yan. And then, Thursday, so, ito guys, wala masyadong high impact news. Pero pagdating ng London session, start siya ng 2 PM. So, yung mga currency pairs against JBP, yan, abangan natin yan. May malaking impact yan sa market. And then, New York session, ito, sunod-sunod din yung mga high impact news. So, mag-i-start siya ng 8:30 PM. And then, Friday, so ito lang, ito yung high impact news, 8:30 din sa New York session. So yan yung mga nakaschedule natin na news this coming week. So i-alarm natin yung cellphone natin, lalo na yung Tuesday, para at least maiwasan natin yung mga high impact news na yan. Diba? Kasi syempre during high impact news, volatile yung market, malawak yung spreads at saka yung slippage nangyayari. Okay? So punta tayo ngayon sa DXY. So nandito tayo ngayon sa daily time frame. So ito guys, kung i-check mo yung DXY, kung ititingnan mo tong current na to, bearish yung market. Okay? And then, ito, kung mapapansin mo, nagbigay pa siya dito ng liquidity. So, liquidity yan. So, possible na i-take out to ni market. And then, ito, tingnan nyo. Nirespect niya lang tong fair value gap. So, tingnan nga natin yung lower time frame nito. Ito, fair value gap. Sa daily time frame, baba tayo ng mga 1 hour. Alright. Ito, nagkaroon ng gap. Anong araw to? Wednesday. So, inyo guys, pagdating ng Wednesday, nag-open yung market or nagkaroon ng swap, bigla siyang nag-drop. 7 AM during Asian session. So, kung titignan naman natin yung market dito sa area na to, ito. Ayan karon dito ng displacement. Ito, nandito na sa demand area yung market. Okay, so in-expect ko sana last week si DXY, i-respect niya sana tong demand na to. Ayan, or dito, para magkaroon na siya ng bullish momentum. Pero hindi nangyari, bumaba pa siya lalo. So, starting Monday,
abang tayo dito kung magbibigay siya dito ng panibagong confirmation. If ever na ma-break ni market itong swing high na to, itong area na to, ayan, during CPI or sa Monday or sa Tuesday, posibleng lumipad na ulit si US dollar. Okay, so itong DXY. So sa ngayon, ang expectation natin, posibleng i-take out ni market tong liquidity na to na equal lows na to. So kapag na-break niya to, na-break niya rin to swing low na to, swing low na yan, or ito, possible na si market is magbe-bearish na siya. Pero ako, honestly, ang bias ko dito, possible na i-respect ni market tong area na to. And then magkaroon siya ng bullish momentum. So tingnan natin by Monday kung magbibigay siya ng another long or bullish confirmation. So yan yung analysis natin guys dito sa may DXY. So punta tayo ngayon kay Goldie. So si gold, ito kung titingnan natin yung market structure, ito swing low, ito lower high, lower low. So ulitin ko bakit lower low to, kasi na-break niyo yung previous na lower low. And then nagkaroon dito ng lower high. Ito, nagkaroon ng retracement pero hindi niya na-break to. Okay, so dito sa area na to, ayan, dito sa area na to, hindi pa to na-mitigate ni gold, pati rin dito. So mayroon din ditong supply zone na posibleng ito i-retrace back or mag-retrace back pa yung market dyan. So kapag bumalik yung market dito or si gold, mag-abang tayo dito ng sell or short position. Okay, pero if ever na i-break ni gold tong area na to at itong level na to, it's an indication na posibleng maging bullish na ulit si gold at i-break niya tong ATH na to na all-time high na to na 5,600. So kung titingnan natin yung current market structure ni gold, ito guys, kung titingnan natin yung itong area lang na to, ayan o, bullish siya. Okay, and then mayroon ditong fair value gap, zoom in natin. So double check nyo itong mabuti guys ha. Ayan, ito yung fair value gap sa daily. And then ito, mayroon ditong demand area or demand zone na hindi pa na-mitigate ni gold or ng market na to. So possible na i-fill out ito ni ni gold, itong daily fair value gap na to, and then mag-retrace back siya dito sa may demand zone. And then kapag bumalik yung market dito sa demand zone na to, mag-aabang tayo dyan ng hindi maganda yung drawing kapag sa daily time frame. Baba tayo dito sa 4 hour. So kapag bumalik yung market dito sa may demand zone, so mag-aabang tayo dyan ng long position. So ito, nagkaroon dito ng break of structure, nagkaroon ng displacement, tapos may fair value gap itong area na to, tapos mayroon pang demand dito. So kung titignan natin yung mga confluences, malaki po yung possibility na mag-retrace back dito si gold. Okay, kasi kung titignan natin sa daily time frame, ito possible na i-take out to ni gold itong swing high na to at i-fill out niya tong fair value gap yan, and then posible rin siya mag-retrace back dito sa may supply zone na to kasi hindi pa niya na-mitigate yan. Okay, so titingnan natin by Monday kung ito, titingnan natin by Monday kung i-respect ni market itong area na to. Okay, so ngayon kung makikita mo, delete natin. Ito, nandito na ngayon sa supply zone si gold. Ayan, so kung possible na magganyan ang takbo niya. And then dun sa may demand area natin sa daily, dyan tayo mag-aabang ngayon ng long position. So yan yung analysis natin dito kay gold. Punta naman tayo kay Bitcoin. So ito guys, sa last week natin na Forex Weekly Outlook, diniscuss ko rin doon yung malaking posibilidad na mag-retrace back dito si BTC sa area na to. Ayan, kasi bakit hindi niya pa yan na mitigate? Akala ko nga i-respect din itong supply na to eh. So hindi, na-break niya rin. Nandito na ngayon sa may demand area si BTC. So ito last week, last Friday, nagbigay ako ng signal dito sa community natin, dito sa may TCT or the coffee trader community. So sa mga students natin,
dito sa mentorship program. So dito sa area na to, nagbigay ako sa kanila ng signal na sabayan nila yung pag-akyat. So yung iba nakasabay, nagkaroon sila ng pangkape-kape. Ako around 1:2 lang. So possible na i-take out din to ni PTC itong swing high na to. Kasi guys, kung titignan natin sa daily time frame, bullish yung market na posible niyang i-mitigate tong area na to. And then, pagdating dito, okay, so kapag pagdating dito sa zone na to, or sa supply zone na to, mag-aabang tayo dyan ng sell confirmation. Kasi yung bias natin overall is bearish. Pero if ever na i-break ni market tong area na to at ito, so that's the time na or indication niya na magbo-bullish ulit siya. Okay, so tignan natin this week kung ano pa yung mga confirmation niya. So far, by Monday, maghanap ako dito ng long position. If ever na bumalik siya dito sa may demand na to, magpi-place ako dyan ng position and target profit ko itong area na to. So yan yung analysis natin kay Bitcoin. So punta tayo dito sa may Euro USD daily time frame. So ito guys, 'di ba? Diniscuss ko last week. Almost ilang weeks diniscuss ko yung analysis natin dito sa Euro USD at saka sa JBP USD. So currently nandito yung price sa supply. And then, nagkakaroon na ng momentum yung market na posibleng bumaba. And then, last week, in-expect ko sana na bumaba na siya dun sa NFP pero hindi pa rin nangyari. So, ito, nagkaroon dito ng supply. Tapos, ito, mayroon ding supply, itong area na to. So, if ever by Monday, i-respect ni market yan, hindi niya to ma-break itong swing high na to, magandang indication yan na si Euro USD posibleng mag-bearish. Okay? Pero kung titignan mo yung daily time frame, yung current move niya ito, ayan, halos bullish talaga yung market. Pero malaki po yung instinct ko okay, na ire-respecto ni market itong area na to. And then, itong swing high na to, possible na protected yan. So, if ever na this week or by Monday or Tuesday, irespekto ng market, so mag-aanap tayo dito ng sell position and then target profit natin tong area na to. Medyo swing na to. Ayan, 1, 2, and then itong equal lows na to. So, ako, pinanghahawakan ko pa rin itong paulit-ulit natin na dinidiscuss ko every week dito sa Forex Weekly Outlook na ito yung supply. Tapos, nagkaroon ng retracement and currently, na-mitigate niya na itong supply na to. Ito na-mitigate na yan. And then, sa daily time frame, nagkaroon na siya dito ng ito guys, oh. Delete natin tong area lang na to. Ayan. So, nagkaroon dito ng sideways. Ito. Ayan, oh. So, if ever na i-respect ng market tong area na to, ibig sabihin ng respect guys, once na umakyat yung market dito at hindi siya lumagpas dito sa area na to, ibig sabihin itong area na to, protected to. Okay? And then, kapag protected yan, magbibigay yan dito kadalasan ng confirmation or sell confirmation. And then, para doon sa gusto niyang direction talaga na puntahan. Malinaw ba explanation ko? Okay, basta intindihin mo na lang. So, dito, kapag nagbigay ng confirmation para sa sell position, ibig sabihin, nirespect niya yung area na yan. Alright? So, yan yung analysis natin dito kay Euro USD. So, punta naman tayo dito sa may JBP USD. So, halos same lang sila din. Currently, si market nandito sa may supply. Ayan. Tapos, titignan natin yung daily time frame. Ito, supply din to. Ayan, supply. So, posibleng i-mitigate kasi kahit paano hindi pa to na-mitigate itong area na to. Okay? And then, kung titignan natin yung current price movement, bullish yung market. So, tignan natin sa 4 hour. Ito, nagkaroon dito ng demand. Ayan. Okay, nagkaroon tayo ng demand dito sa area na to. So, tapos may fair value gap pa. So, by Monday, baka bigla siyang mag-drop. 'Di ba? Ganun kadalasan na nangyayari pag over the weekend, nagkakaroon ng gap.
So once na nag-retrace back yung market dito sa area na to, and then sa 1 hour or 15 minute nagbigay siya ng confirmation, magti-take tayo dito ng long position, and target profit natin, it's either dalawa nga ito, ayan, itong resistance na yan, yung tatlo, and then next is ito, pwede rin natin target profit yan. So ito target TP1, ito TP2, and then kapag nag-retrace back siya dito, so titingnan natin kasi hindi pa ito nami-mitigate yung area, and then pagdating next week or next week, nagbigay dito ng confirmation para sa sell position, magti-take tayo dyan. Pero if ever na ma-break niya to, ito guys, itong swing high na yan, so possible na si US dollar pababa at yung mga currency pairs against US dollar pataas. Okay? So, yan yung analysis natin dito sa may JBP USD. So, punta naman tayo ngayon sa pinaka last currency pair na ating ina-analyze. Ito yung AUD USD. Alright? So, very strong si Australian dollar. So, ito yung supply, and currently natap niya na tong supply na yan. Tapos itong liquidity na to, na liquidate niya na rin. Tignan natin sa daily time frame. So sa daily time frame, kung mapapansin mo, ito guys, oh, meron dito fair value gap, natap niya na, pero hindi pa totally fully mitigated itong daily natin na fair value gap. Tapos, nagkaroon dito ng displacement. Okay? Actually, may nakita ako magandang setup dito, pero hindi ako nakapag-take yan ng position. So, based dito sa may structure ng AUD, so ito yung mga zones na hindi niya pa na-mitigate. Ayan. Okay? Ito. So, posibleng nandito na ngayon si AUD sa area na to sa supply, so posibleng mag-retrace back siya dito, ayan, para i-mitigate niya tong fair value gap, diba may natitira pang fair value gap, at itong demand na to or ito. Okay, pero if ever na ma-break to ni AUD, kasi sa daily time frame bullish talaga siya, ayan o, na-retrace back or nakapag-retrace na rin siya dito sa daily, possible na i-take out niya rin tong swing high na yan. Alright? So, ganun lang guys, kung ano yung momentum sa daily time frame, sabayan lang natin kasi kapag kinontra natin yan, malaki posibilidad na mamimitigate or maliliquidate lang tayo. Okay, so ito, nagkaroon dito ng retracement. Nalilito ako Meron ditong area na hindi pa namimitigate, so possible na balikan pa to ni market. Okay? So guys, yan na yung analysis natin dito sa mga major pairs na to, lalong-lalo na kay gold at kay BTC. So, syempre, hindi lang naman natin makikita yung opportunity sa gold at saka sa BTC. So, mayroon din kay Euro USD, JBP USD, AUD USD, which is last week, nakakita tayo ng mga magagandang setups dyan sa mga major pairs na yan. Alright? So, sana marami kayong napulot na aral. And then guys, every time na nanonood tayo ng mga YouTube channel ng iba't ibang coaches or dito sa channel natin, lagi po tayo mag-take down notes kasi para ma-review natin yung mga naaral natin sa mga videos na napapanood natin para along the way ma-refine natin yung strategy na ginagamit natin. So kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung bell icon na yan para ma-notify po kayo sa mga upcoming videos natin na ina-upload natin dito sa channel. Huwag kalimutan na every time na magte-trade tayo, sundin lang yung rules natin at lagi natin i-apply yung risk management. So, yellow for now at kita-kits po tayo sa susunod na video. See you!